Nagsasagawa ng digmaan ang Estados Unidos at Israel para alisin ang banta sa pag-ira ng Islamikong rehimen ng Iran at umaasang mapabagsak ito. Ngunit bakit nagkamali ng basa si Grand Ayatollah Ali Khomeini, ang pinakamataas na pinuno ng Iran, kay Pangulong Donald Trump at punong ministro ng Israel na si Benjamin Netanyahu? Sa kabila ng mga unang tagumpay ng opensiba, posible ba talagang mapatalsik ang rehimen? Ano ang epekto ng sigalot na ito sa rehiyong dati nag-aakalang hindi matitinag ang Iran at mga kaalyado nito bago Oktubre 7? Susunod sa Think Twice, masusing tatalakayin natin ang sigalot kasama ang pangunahing Israeli military intelligence analyst na si Yossi Kupawasser. Kamusta? Welcome sa Think Twice. Ngayon ay may mahalagang pag-uusap kami kasamang veteranong Israeli intelligence analyst na si General Yossi Kupawasser. Pero bago natin simulan ang programa ngayong araw, gusto ko kayong paalalahanan, gaya ng dati, na kung nakikinig man kayo sa amin sa alinman sa mga podcast platform o nanonood ng live sa Facebook o X o sa JNS YouTube channel, paki-like at mag-subscribe. Para sa Think Twice, i-click ang kampana para sa abiso at magbigay ng review. At bukod pa sa Think Twice, meron ding Jonathan Tobin Daily Podcast kung saan ibinabahagi ko pa ang mas maraming balita at pagsusuri sa inyo tungkol sa pinakamahahalagang isyong kinakaharap natin ngayon. Makikita ang palabas araw-araw sa Jonathan Tobin Daily sa JNS Channel, saan man kayo nakikinig ng podcast. Ngayon, sisimulan na natin ang programa. Nagsisimula pa lang ang pinagsamang aksyon ng Estados Unidos at Israel laban sa Islamikong rehimen sa Iran. Pero ang digmaan ng teokrasya ng Iran laban sa kanluran ay nagsimula 47 taon na ang nakalipas. Sa loob ng 50 taon, pumatay ang Iran ng daan-daang Amerikano, patuloy na pinahina ang Washington at mga kaalyado nito, at tinulungan ng mga kaaway tulad ng Rusya at China. Dahil sa relihiyosong fanatismo, hindi mapag-uusapan o mapagkakasunduan ang suporta nila sa terorismo at ambisyong nuklear. Marami sa Estados Unidos ang hindi alam o hindi nauunawaan ang tunay na katangian ng rehimen at naniniwalang kaya nilang mabuhay sa kabila ng banta o iniisip na ang pamahalaan ng Iran ay refleksyon lang ng sarili nilang ilusyon tungkol sa mundo. Iyan ang dahilan kaya malaki ang nakataya sa sigalot na nagsimula noong Pebrero 28 sa pag-atake ng Israel at US laban sa Islamistang rehimen at kung bakit maraming Amerikano ang tutol sa desisyon ni Pangulong Trump na kumilos. Hindi nila ito nauunawaan. Para talakayin ito, kasama natin ngayon ang isa sa pinakamahusay na analista ng Israel tungkol sa estratehikong sitwasyon sa gitnang silangan at sigalot kontra Iran at mga proxy nito. Si Brigadier General Yossi Kupawasser, ang direktor ng Institute for Strategy and Security ng Jerusalem. Siya rin ang pinuno ng Institute for the Research of the Methodology of Intelligence sa Israeli Intelligence Community Commemoration and Heritage Center. Dati rin siyang Direktor General ng Ministry of International Affairs and Strategy. Sa mahabang karera sa IDF, nagsilbi siya sa military intelligence at mayakda ng mga publikasyon tungkol sa gitnang silangan, terorismo at intelihensya. Opinion contributor siya sa iba't ibang Israeli at internasyonal na pahayagan at media outlets, kabilang ang JNS. Yossi Kupawasser, maligayang pagbabalik sa Think Twice. Ikinagagala ko, John. Maraming salamat, General, sa paglalaan ng oras para makasama kami ngayon. Magsisimula ako sa tanong, bakit nagkamali ng malaki ang mga lider ng Iran tungkol kay Pangulong Trump? Talaga bang inisip nila na kaya nilang habaan ang negosasyon kay Pangulong Trump gaya ng ginawa nila kina Obama at Biden? O sa tingin mo ba alam na talaga nila na may mangyayaring ganito at hinayaan na lang nila itong mangyari? Sa palagay ko, tulad dati, hindi lang isa ang dahilan ng pagkakamaling ito. Ang pangunahing dahilan ay wala na silang ibang magagawa dahil kung tatanggapin nila ang mga kondisyon na inilatag ng Pangulo, magmumukha silang mahina at hindi nila kayang magmukhang mahina sa sarili nilang bansa. Iyan ang pangunahing dahilan. Pangalawa, determinado talaga silang magkaroon ng sandatang nuklear na ito. At gusto nilang mapanatili at maprotektahan ng programa. Hindi ganun kahalaga sa kanilang schedule.
Pero mahalaga ang kakayahang gumawa ng sandatang nuclear dahil ito ay isang rehimen na may misyon. Layunin itong palaganapin ang Islam sa gitnang silangan at iba pang lugar. At talagang naniniwala sila na para magawa nila yon, kailangan nila ng sandatang nuclear na magbibigay sa kanila ng seguridad laban sa anumang banta mula sa ibang mga makapangyarihang bansa. Iyan ang dahilan kaya hindi nila ito maisuko. At pangatlo, naniniwala sila na may sapat na mga tao sa paligid ni Trump na magsasabi sa kanya, "Huwag mong ituloy yan, delikado yan, hindi sulit ang pagsisikap." Maganda na ang 7 taon. At huwag na nating suungin ang panganib na maranasan, ang banta ng mga Iranian sa atin, ang pagsasara ng Strait of Hormuz. Gumana na yon dati, di ba? Talagang gumana ito nung maayos noon. At may narinig silang mga tsismis na gumagana rin ito ngayon. Lahat ng mga taong ito na gusto magpakita na si Trump ay nagpapadala sa mga ideyang ito at sasabihin niya kay Witkoff at na si Witkoff mismo ay sumusuporta sa ganitong pag-uugali. Lahat ng mga taong ito ay nadulot ng napakabigat na pinsala sa mga Iranian dahil pinaniwala nila ang mga ito na may posibilidad na makalusot sila sa programang ito at magagawang makagawa ng mga sandatang nuklear sa hinaharap. Ito ay isang malaking pagkakamali. Ngayon, pinagbabayaran nila ito. Siya nga pala, hindi ako sigurado na gaya ng sinabi ko, may iba pa silang pagpipilian. Kahit wala ang mga chismis tungkol sa pagiging flexible ni Trump, hindi ako sigurado na pipili sila ng ibang opsyon. Oo, kasi nakulong na sila sa ganitong sitwasyon dahil sa ideolohiya. Usaping theological ito, hindi lang basta polisiya para sa kanila, di ba? Hindi, tingnan mo, ayon sa kanilang theological na pag-iisip, may mga sitwasyon na pinapayagan kang uminom sa kopang may lason at gumawa ng iba't ibang uri ng konsesyon. Hanggat ang mga konsesyon na ito ay hindi. Existential, hindi hanggat hindi mo isinusuko ang dahilan kung bakit ka nabubuhay. Inaanggo nila ang kanilang pag-iisip mula sa mga naunang kaganapan sa Islam tulad ng kasunduan sa Hudaybiyah kung saan nang si Propeta Muhammad ay humarap sa mas malakas na puwersa, nagpasya siyang huwag makipagdigma kundi bumalik at umatras. Nanggako siya sa mga taga-Mecca na hindi siya papasok dun sa loob ng 10 taon. Habang alam niyang gagamitin niya ang sitwasyong ito upang maging mas malakas siya. Pagkalipas ng 2 taon matapos labanan ng lahat sa Arab Peninsula, lalo na ang mga Hudyo, naging sapat ang lakas niya para muling makapasok sa Mecca, walang digmaan o labanan. Ganito ang lohika. Ito ang lohika kung saan nila ginawa ang kasunduan ng 2002 at pasensya na 2003 kasamang mga Europeo na ipinagpaliban ng schedule para magkaroon ng sandatang nuklear. Ayun, sa parehong lohika, ginawa nila ang kasunduan noong 2013 at ang kasunduan noong 2015, ang JCPOA, lahat ay ayon sa lohikang ito. Pwede nating ipagpaliban ang mga bagay pero kung hindi natin isusuko ang pagkakataon sa sandatang nuklear, hindi mahalaga kung makuha ito sa 2031 o 2033. And dapat nating tiyakin na manatili tayo sa kapangyarihan at siguruhin na magagawa nating magkaroon ng mga sandatang nuklear sa tamang panahon. Ang hinihingi ni Trump sa kanila ay isuko ng tuluyan, isuko ang nuclear option. Kaya hindi ito katanggap-tanggap para sa kanila. Tama. Matagal ka nang nagsusulat para isulong ang pagpapalit ng rehimen sa Iran, isa sa mga layunin ng opensiba ng US-Israel. Pero posible ba talagang mangyari yon kung ang mga namumuno sa Tehran ay nananatiling mga panatikong Islamista? Ano pang pwedeng gawin ng US at Israel para suportahan ang pagpapalit ng rehimen maliban sa pambobomba at hindi sinusubukang sakupin ang Iran? Na malinaw namang ayaw gawin ni Pangulong Trump dahil naaalala niya ang mga pagkakamali ni George W. Bush sa Iraq at Afghanistan. Sa totoo lang, mahirap ang tanong na yan at ang gawain ni na Pangulong Trump at punong Ministro Netanyahu. Dahil lahat ng pagtatangkang palitan ng mga rehimen ay nahaharap sa problemang ito. Na kung hindi mo ito gagawin sa pamamagitan ng puwersa na may mga sundalo sa lupa, paano mo ito maisa sa katuparan?
Pero ang kaso ng Iran ay talagang espesyal. At ang paraan para gawin ito, ayon sa Panggulo at kay Punong Ministro Netanyahu, ay pahinayan ng rehimen hanggang sa punto na ang mga mamamayan ng Iran, ito ang pangunahing issue dito, ay ang damdamin ng mga mamamayan ng Iran. Ang mga mamamayan ng Iran ay matindi ang pagtutol, malakas ang kanilang opinyon laban sa rehimen. Gusto nilang tuluyang baguhin ito. At ang kailangang mangyari ay pahinayin ng rehimen hanggang sa punto na magiging ligtas ang mga mamamayan ng Iran kapag sila ay lumabas sa kalsada at alisin ito sa kapangyarihan. At hindi pa tayo malapit dun. Kahit na nakapagdulot tayo ng malaking pinsala sa rehimen, hindi pa rin tayo malapit sa ganitong posisyon, sa ganitong sitwasyon, kung saan ligtas na makakalabas sa kalsada ang mga tao. At para magawa nila yon, gusto naming makita na may ilang bahagi ng rehimen na may armas na tumutulong sa mga tao. At maliit ang posibilidad na mangyari ito. Narinig ko si Pangulong Trump na nagsalita tungkol sa ilan sa kanila na tumatawag sa mga Amerikano at handang isuko ang armas at tumulong. Maganda yon. Hindi ko alam kung hanggang saan ito talagang eksaktong paglalarawan ng sitwasyon. Pero kailangan nating pahinain sila. Pahinain ang kakayahan nilang atakehin tayo at atakehin ng Amerika sa pamamagitan ng pagwasak sa kanilang kakayahang maglunsad ng balistikong misil. Pag nagawa na ito, sa tingin ko, aabutin pa ng hindi bababa sa 2 linggo. Pagkatapos, maaaring magawa ng mga tao ang kailangan gawin ng sila-sila lang. Maaring kailanganin silang bigyan ng kaunting armas pansamantala para mas maramdaman nilang ligtas sila kapag lumabas sila sa kalsada. Pero baka hindi na ito kailanganin kung makita natin bumagsak na ang rehimen. Gaano ka optimistiko na mangyayari yon? Ako'y optimistiko, di sobra, pero may ilang aspeto na positibo pa rin ang pananaw ko. At ibinabatay ko ang aking pagiging optimistiko sa katotohanang ipinakita ng mga tao sa Iran ang kanilang kahandaang sumugal para magdulot ng pagbabago sa sitwasyon. Nang lumabas ang mga tao noong huling bahagi ng Disyembre at unang bahagi ng Enero, alam nilang sila ay sumugal. At ginawa nila yon, diyan pa man, marami sa kanila ang nagbuwis ng kanilang buhay. Di pa rin nagbago ang pananaw nila sa rehimen. Naniniwala silang dapat na itong umalis. Nananatili na lang sila sa bahay dahil sinabi ng lahat sa kanila na wala silang makukuhang depensa o proteksyon kapag lumabas ka sa kalsada. Mas gusto mo nang wag lumabas sa kalsada. Sa palagay ko, hindi naman nag-iba pananaw nila. At kung mararamdaman nila na sa pagkakataong ito ay magiging iba ang kalalabasan at babagsak ang rehimen at hindi na sila babarilin, baka subukan nilang sumugal ulit. Kaya ako ay may pag-asa pero hindi ako masyadong umaasa dahil kailangan nating tanggapin na yung bahagi ng populasyon ng Iran na sumusuporta sa rehimen ay handang barilin ang kapwa nilang Iranian. At sa ngayon, handa pa rin silang barilin ang kapwa nilang Iranian. Hanggat ganito ang sitwasyon, mahirap palitan ng rehimen. Narinig ko si Pangulong Trump na nagsalita kung paano niya nakikitang mangyayari ito. Inilarawan niya ito ng iba at sinabi niya inaasahan niyang ang mga mamumuno sa revolusyon ay galing mismo sa loob ng rehimen. Siguro tinutukoy niya ang mga reformista sa rehimen na nais ng pagbabago sa pakikitungo nila sa mga tao kahit hindi naman nababawasan ang dedikasyon nila sa sandatang nuklear. Hindi rin naman nababawasan ang kanilang paniniwala na ito ay isang mesyanikong rehimen na kailangang ipalaganap ang Islam sa buong mundo. Sana alam ng Pangulo na ang mga reformistang ito ay hindi talaga ang mga taong gusto mong makatrabaho. Sa tingin ko, isa sa mga naiulat na pagkakaiba ng Israel at Estados Unidos tungkol sa kinabukasan ng Iran ay mas pabor ang mga Israeli sa anak ng yumahong Shah, si Reza Pahlavi. Mukhang hindi siya pinapansin ng administrasyong Trump. Ano masasabi mo tungkol sa kanya? Sa palagay mo ba posible siyang magkaroon ng mahalagang papel sa post-Islamistang Iran? O ito ba ay puro pag-aasam lang niya at pag-aasam din ng mga Israeli na gustong makakita ng mas makatuwiran at mas moderatong Iran na maaaring hindi naman talaga mangyari?
Una sa lahat, kapag sinabi mo mga Israeli, kailangan mong mag-ingat dahil wala namang tinatawag na mga Israeli lang. Maraming Israeli at bawat isa ay may kanya-kanyang opinyon. Siguro ang ibig kong sabihin ay ang gobyerno. Oo. Ganito na lang, ang oposisyon sa Iran ay magkakahiwa-hiwalay at napakahirap pumili mula sa kanila ng isang tao na magiging susunod na leader ng Iran. Hindi sila magkasundo sa isa't isa. At ang katotohanan na gawang magsama-sama ang 5 paksyon ng mga Kurdish ay talagang kahanga-hanga. Pero hindi rin ito naganap ng walang mga problema. Kapag tinalakay ang natitirang oposisyon, mas nagiging komplikado ito. Sa halay ng oposisyon, kailangan muna nating pag-iba-ibahin ang dalawang uri ng oposisyon. Ang oposisyon sa loob ng Iran, nakakonti lang ang alam natin kung sino ang leader at kung sino ang maaring mamuno ng revolusyon mula sa kanila. Mas malaki ang tsansa nilang mamuno sa oposisyon dahil naroon sila ang sumugal at sumuong sa panganib. Mas angkop sila para sa misyong yan. At ang oposisyon sa labas na ipinatapon. Ang oposisyon na nasa papapatapon, ang pinakakilalang tao sa kanila ay si Reza Pahlavi. Siya ang pinakakilala. Pero kahit ganon, hindi siya gusto ng marami sa kanyang mga kapwa Iranian na nasa pagpapatapon. At malamang na kinakatawan niya ang mga nasa 30% sa kanila na maganda pero hindi ito karamihan. Pero sa huli, kailangan may mamuno. Ang problema kay Pahlavi, hindi siya nagpapanggap na leader. Gusto lang niyang maging tagapamagitan sa transisyon. At maaring pansamantalang solusyon ito. Pero hindi ibig sabihin na siya na ang susunod na magiging leader ng Iran. At hindi rin siya tinatanggap bilang pansamantalang leader ng marami sa mga paksyon. Isa ito sa pangunahing problema natin. Kinataharap natin ang mga Iranian. Malalakas ang opinyon nila at may sari-sariling layunin. At bawat isa ay naniniwala na siya ang pinakaangkop para sa trabaho. At ang ilan sa mga grupo ay mga minorya na hindi pinagkakatiwalaan ng nakararami dahil natatakot sila na baka sinusubukan ng mga ito na magkaroon ng paghihiwalay. Hindi madaling makitungo sa oposisyon ng Iran. Malano. Sa tingin ko, alam naman ng lahat yun. Pero sa huli, umaasa ako na tutugon sila. Sa hamon ng pagtanggal sa rehimen dahil ang nag-uugnay sa kanilang lahat ay ayaw nila sa rehimen ito. Yan ang bagay na nakakapareho sila. Kailangan muna nilang tanggalin ang rehimeng ito bago sila magtalo kung sino ang susunod na leader. At umasa ako, taos puso akong umasa, na ang paraan ng kanilang pagpapasya tungkol dito ay magiging demokratiko. Sana nga ay ganito ang mangyari. Optimistiko ba ako tungkol dyan? Hindi masyado. May dahilan para magduda dyan. Lumipat tayo sa alyansa ng US at Israel. Nag-aalala ka ba tungkol sa pagsisikap ng mga kritiko ni Trump mula sa kanan at kaliwa na isisi ang pakikialam ng US sa digmaan sa Israel at ang magiging epekto nito sa alyansa, lalo na kung hindi ito magiging maayos sa mga susunod na linggo? Nag-alala ko. Walang paraan para hindi mag-alala sa katotohanang lahat ay sinusubukang isisi sa Israel. Nakita ko ngayon ang paglalarawan ng New York Times kung paano tayo nauwi sa digmaang ito at ang pagtatangkang isisi ito sa Israel. Natuwa ko nang sabihin ni Pangulong Trump na hindi ito dahil sa Israel at kailangan pa nga niyang pilitin ang Israel na sumali sa digmaan. Kaya nakakatuwang makita na sinasabi niya yon. Pero marami pa ring mga tao na ginagabayan ng pangangailangang sisihin ang Israel sa lahat ng bagay. At meron kang si Tucker Carlson sa isang banda at marami pang ibang mga baliw sa panig na yon. At syempre, ang mga dati ng anti-Semite at anti-Zionist sa matinding kaliwa at minsan hindi naman ganun katindi. Kinakaharap natin ang kakaibang sitwasyon kung saan inaatake tayo mula sa dalawang panig. Problematiko ito. Kailangan nating bigyan ng prioridad. Ang una nating prioridad ay tiyakin na ang teroristang rehimen ng Iran ay mapatalsik sa kapangyarihan. Iyan ang pangunahing prioridad kahit na may kaakibat na kabayaran dito sa Estados Unidos.
Dapat nating asikasuhin yon sana sa bandang huli. Sa ngayon, ang pangunahing layunin natin ay alisin ang rehimen ng Iran at iyon ang pinakamahalaga. At umaasa kaming matatagumpay kami. At kung matatagumpay kami, marami sa mga kritiko ay hindi na mababawi o mabubura ang mga sinabi nila noon. Ayaw namin madawit ang Estados Unidos sa mga problemadong usapin. Kaya gusto namin manalo ang Estados Unidos. Gusto namin magkaroon ng mas magandang seguridad ang Estados Unidos. Malaki ang ambag namin sa seguridad ng Estados Unidos dahil kami mismo ang gumawa ng maraming gawain sa operasyon kasama ang mga Amerikano. Nag-aambag kami sa intelligence, nag-aambag din kami sa mga operasyon. Pinatunayan namin muli sa tingin ko na kami ay isang asset para sa Estados Unidos pagdating sa kanilang seguridad at kaligtasan. At umaasa ako na ang digmaang ito ay matatandaan sa ganitong paraan sa kasaysayan ng Amerika. Bumalik tayo sa Iran, alam natin na maraming Iranian ang nagdenais ng pagbabago. Pero matapos ang 47 taon ng indoktrinasyon ng isang Islamistang gobyerno, gaano pa kalaki ang suporta sa rehimen? At ano sa tingin mo ang maaring itsura ng isang post-Islamic Republic kung isa sa alang-alang na bagamat maraming tao ang lumabas sa kalsada, isinugal ang kanilang buhay at napatay para pigilan ito? Malamang marami pa rin ang lalaban para panatilihin ito. Tiyak, maraming taga-suporta ng rehimen sa Iran. Mas marami ang laban sa rehimen kaysa sa kanila. At talagang kamangha-mangha ito dahil tama mong tinukoy ang indoktrinasyon na pinagdadaanan ng bawat Iranian bilang kabataan sa paaralan at iba pa. At ipinapakita nito kung gaano kalaki ang dedikasyon ng mga tao sa Iran sa kalayaan sa kabila ng indoktrinasyong ito. Nakikita at naintindihan nila ang masama at alam kung ano ang gusto nila na mabuti ang nais nilang mangyari. At talagang kahanga-hanga yon. Kitang-kita mong tutol dito ang mga kabataan sa universidad. Nakikita mo ang nangyari kay Mahsa Amini at ang suportang natanggap niya. Pagkatapos ng kanyang pagkamatay sa kasamaang palad. Ito ay nagsasabi sa iyo ng marami tungkol sa kung paano. Hindi epektibo ang indoktrinasyon. Pero may ilan na sumusuporta dito. Siyempre, may ilan na sumusuporta dito. At sa palagay ko, mga nasa pagitan ng 15 at 20% ng populasyon ang sumusuporta sa rehimen na nangangahulugan na 80 hanggang 85% ang laban dito. Ang nakakalungkot dito ay yung mga sumusuporta sa rehimen ay sila yung una sa lahat may hawak ng mga armas. At pangalawa, sila ay nasa IRGC at perhaps some in the army as well. Lahat ng security apparatus na ito. At may pansariling interes sila na mapanatili ito dahil ang IRGC ang may kontrol hindi lang sa mga armas, kundi pati na rin sa ekonomiya. Kaya nabibigyan ng gantimpala ang mga sumusuporta sa rehimen. At syempre dahil dito, mas lalo pang tumitibay ang kanilang paninindigan na suportahan ng rehimen. At nababahala ko tungkol doon. ngayon kahit malaki na ang pinsala sa rehimen, may mga natitira pa rin itong alas. Nagsulat ka na tungkol sa international na teroristang network at posibilidad na mayroon silang mga sleeper agents sa kanluran. Sa palagay mo, maipapakalat man nila ang mga ito para lumika ng kaguluhan sa Estados Unidos o Europa? At siguro kung hindi nila ito aaktibahin ngayon, kailan pa nila ito gagawin? Sigurado. Ito na ang laban para sa pag-iral ng rehimen, ang kaligtasan ng rehimen. Nayon na o hindi na kailanman. At kaya sa tingin ko, dapat lahat ay maging alerto. Kailangan ng oras para disenyan ng mga sleeper cell, pero dapat din nilang magplano at magdesisyon kung ano ang gagawin. Yung iba ay may mga plano na bago pa man. Kilusin nilang mga yon, susubukan nilang pakilusin ng mga yon. Sigurado ako. Para sa akin, ang nangyari sa Austin ay mukhang hindi direktang operasyon ng Iran, kundi sinusuportahan lang nila. Pero posible ring mangyari ito. Nakikita mo lahat ng mga loko-loko sa mga universidad na kumalaban sa Israel ng digmaan sa Gaza. Sinuportahan sila at sinusuportahan nila ang Iran. Pwede silang lumabas muli sa kalsada.
Hindi lang ito tungkol sa terorismo, kundi pati sa kaguluhan, riot at iba pang posible mangyari. And pati na rin ang mga teroristang pag-atake. Isa pa, marami pang mangyayari. At nagsisimula na rin ang mga aktibidad ng cognitive warfare sa internet at iba pang mga paraan na ginagamit nila para magpakalat ng mga pagdududa tungkol sa dahilan ng pagpunta sa digmaan at pagbibintang kina Trump at Netanyahu na kumikilos ng labag sa batas at iba pa. Mayroong maraming mga pahayag na maari nilang gawin para pahinain ang dedikasyon ng mga Amerikano at mga Israeli na tapusin ito, na magawa ng maayos ang trabahong ito. At lahat ng mga pagsisikap na ito ay ginagawa para sa parehong layunin. Ganon din sa mga pag-atake laban sa mga estado sa Gulpo. Lahat ng ito ay may isang layunin, ang kumbinsihin ang Estados Unidos, lalo na ang Estados Unidos, mas kaunti ang inaasahan nila sa Israel. Pero para kumbinsihin ang Estados Unidos na tumigil. At samantalang sa Israel, may pagkakaisa tungkol sa kahalagahan ng bigmang ito at ng pagsisikap na ito. Tulad ng sabi mo, walang pagkakaisa sa Estados Unidos. Maaring malawak ang suporta, pero may ilang suporta, may makabuluhang suporta din, pero hindi pagkakaisa, tiyak na hindi. Gagamitin nila yon para kumbinsihin si Trump na tumigil. Sa tingin ko, bago ang 2023 at 2024, maraming tao ang nag-isip na ang Hezbollah at Lebanon ay parang pananggalang ng Iran dahil sa kanilang arsenal ng mga misail na kayang magdala ng takot sa hilaga ng Israel. Sa tingin ko, ang kakulangan ng aksyon ng Hezbollah, kahit may ginawa sila kamakailan para tulungan ang mga amo nito sa Tehran, ay kasing halaga ng tugon ng gobyerno ng Lebanon. Nabawasan ang kapangyarihan ng Hezbollah matapos matalo sa Israel noong 2024. Posible pa bang mas lalo pa itong mawalan ng kapangyarihan dahil sa kasalukuyang labanan? Sa totoo lang, sinusubukan nilang gumawa ng mas maraming pagkakamali hanggat maaari. Naghintay sila at hindi kumampi, na sa tingin ko ay matalinong desisyon nila. Pero pagkatapos ng 2 araw na paghihintay, nagpasya silang makialam. At nang ginawa nila yon, nawala ang tiwala ng mga Lebanese dahil sabi ng mga Lebanese, nagkukunwari kayong kayo ang aming panangga, ang aming tagapagtanggol. Totoo, nilalagay nyo lang kami sa pangganib. Kaya ano nga bang luhika sa likod niyan? Ginagawa niya yan para suportahan ng mga Iranian yung amo. Hindi pinapansin ang pangangailangan sa seguridad ng Lebanon. Masama yan. Kaya kahit ang gobyerno at sa ilang bahagi, pati ang Amal, ay pinupuna ang Hezbollah. Talagang kakaiba ito ang makita. At syempre, binigyan nila kami ng dahilan para atakihin sila ng matindi na ginawa naman namin. At nagpadala pa kami ng ilang puwersa sa katimugang bahagi sa kahabaan ng timog na hangganan ng Lebanon. At dahil dito, labis silang nagalit kaya nagpakawala sila ng missile papuntang Tel Aviv ngayong gabi at papuntang Haifa. Ito ang isa pang dahilan para mapatupad ng mas matinding hakbang laban sa kanila. Hindi ko alam anong gusto nilang makamit. Gusto niyong ipakitang sumusuporta kayo sa Iran? Nagawa na ninyo at nagbayad na. Sige, maaari na kayong matulog. Hindi, iginigit pa rin nilang palalain ang sitwasyon. At Diyos lang ang nakakaalam kung ano ang magiging ganti ng Israel. Magpapatupad kami ng mas mahigpit na hakbang dahil hindi namin sila papayagan. Hindi kami papayag na habang nagpapakawala sila ng mga misil sa Tel Aviv at Haifa, dito pwede. Katulad ba ito sa mga Iranian na gaya ng sabi mo kanina, wala talaga silang masyadong pagpipilian? Talagang ideological at theological silang nakatuon sa pagtatanggol ng rehimen sa Tehran. Ang Hezbollah ay walang ibang pagpipilian pero nagkaroon pa din siya ng pagpipilian. Pwede sana niyang sabihin tulad ng mga Houthi at grupo nila ngayon na pinapanood lang namin ang mga nangyayari. Sa ngayon, maayos ang ginagawa ng mga Iranian at wala kami nakikitang dahilan para makialam. Maaring bukas ay magbago ang aming desisyon. Pwede silang ganon din ang naging pananaw ng Hezbollah. Pero nagpasya silang kumilos. Siguro dahil ang kanilang leader ay walang karanasan at hindi alam kung paano hawakan ang ganitong sitwasyon. Hindi na mahalaga. Ang mahalaga ay nagpasya silang kumilos at nagbayad sila ng kapalit.
Pwede naman sana nilang maiwasan yun. Pwede naman sana. Pero napasya silang hindi to gaya ng sa mga Iranian. It's not the exist. Pwede sanang hindi naging isyong pang-eksistensya para sa Hezbollah ito. Maari itong maging isyong pang-eksistensya para sa Hezbollah. Dahil kung malaki ang tama natin, baka maramdaman ng gobyerno ng Lebanon na kaya na nilang harapin ito mag-isa. At iyan ang pinapangarap ng lahat, na magiging sapat silang matatag para sila na mismo ang magpatumba sa Hezbollah. At para doon, kailangan pa nating mas pahinayan ng Hezbollah. At ginagawa natin ito. Well, nabanggit mo ang mga Houthi na isa pang proxy ng Iran. Mukhang mas makatwiran at matalino ang kanilang posisyon sa hindi pakikialam dito. Sa hinaharap, kakayanin ba nilang makaligtas kung bumagsak ang mga mula sa Tehran? At sa tingin mo ba, ang pagiging tahimik nila nitong mga nakaraang araw ay nagpapakita na hindi sila ganon ka-irrational gaya ng minsan nating nakita? Hindi talaga sila makatuwiran. Iba ang paraan nila ng pag-iisip. Makatuwiran sila pero hindi katulad natin. Pero naiintindihan nila na napakadelikado kung makikialam sila ngayon. Dahil doon, pinag-iisipan nilang mabuti ang kanilang. Iba't ibang argumento at sinusubukang magdesisyon kung anong direksyon ang tatahakin. 4 na araw pa lang ang lumilipas mula nang magsimula ang digmaan. May oras pa silang magdesisyon sa bandang huli kung anong direksyon ang pipiliin. Sa ngayon, nag-aalangan pa rin sila katulad ng ginawa ng Hezbollah nung simula. Ang Hezbollah ay... Alam mo, Ang problema sa Hezbollah ay marami, itong pagkakakilanlan. Isa dito ang pagiging Shiite. Kailangan alagaan niya ang mga Shiite sa Lebanon. Kailangan din niyang alagaan ng Lebanon dahil Lebanese ang kanyang pagkakakilanlan. Mayroon din itong pagkakakilanlan bilang jihadist na natutulak kumilos. At mayroon din itong Iranian na pagkakakilanlan na nakataya ngayon dahil ang Iran ay nasa panganib at matinding inaatake. At naramdaman nila na kailangan may gawin, lalo na pagkatapos na maalis si Khamenei. Naunawaan ko ang desisyong ito. Hindi ko ito pinapangatwiranan. Sa palagay ko maling desisyon yun, pero naunawaan ko ang iniisip nila. Para sa mga Houthi, mas simple ang kanilang kalkulasyon. Ang kanilang katapatan sa mga Iranian ay hindi kasing laki ng sa Hezbollah. Kontrolado talaga nila ang lupa, hindi gaya ng Hezbollah na kailangang gumalaw sa mas komplikadong Lebanon. Kontrolado pa rin nilang lupa kahit may problema sila sa ibang Yemeni. Walang makakapagpaalis sa kanila ron. At hindi rin sa malapit na hinaharap. Kaya bakit pa sila makikialam sa isang bagay na delikado? Malinaw pa rin sa kanila ang naging kabayaran. Dapat naalala na rin ng Hezbollah ang naging kabayaran, pero tila nakalimutan na nila ito. Naalala ng mga Houthi ito, medyo mas bago pa. Nagpasya silang ipagpaliban muna ang desisyon. siguro ang susunod na tanong, ano ang mangyayari sa Hamas, isa pang kaalyado ng Iran sa rehiyon? Mananatili kaya ang posisyon nito sa Gaza o lalala pa dahil sa labanan? Umaasa ba ito sa tulong ng Turkiya at Qatar at sa pagod ng mga Israeli sa digmaan para maiwasan ang bagong labanan sa Gaza? O kahit ngayong taon, bago ang eleksyon sa Israel? At habang abala ang Estados Unidos at Israel sa Iran, paano sila nakakaapekto sa sitwasyong ito? Tiyak na gusto nilang makita ang Israel at Estados Unidos na mabigo sa Iran dahil naunawaan nila na kung bumagsak ang Iran, lubos na hihina ang kanilang posisyon. Hindi ito agarang epekto. Hindi sila basta-basta babagsak dahil lang nabigo o bumagsak ang Iran. Pasensya na. Pero pinahihina nito ang buong alyansa na kinabibilangan nila. At masamang balita ito para sa Hamas. At ipinapakita nito na kapag sinabihan sila ng mga tao na tinan mo magkakaroon ng militar na pagdidisarma sa inyong organisasyon at iniisip nilang hindi yun mangyayari. Tingnan mo, binigyan ng parehong babala ang mga kaibigan mo sa Iran pero hindi nila pinansin. Tingnan mo ang nangyari. Kaya mas mabuting magdisarma ka bago mangyari dito ang tulad ng sa kanila. Sa tingin ko, napagtanto nila na gaya ng pagtutulungan ng Israel at Estados Unidos sa Iran, pwede rin silang magtulungan dito dahil malinaw ang utos ng Pangulo na magdisarma na paulit-ulit niyong binanggit.
At sa tingin ko, napagtantunan nila yon. Sa ngayon, masaya sila na hindi ito nangyayari sa Gaza, kundi sa ibang lugar at ang atensyon ng lahat ay napupunta sa ibang larangan na ito. Pero alam nila na kung magtagumpay ang Estados Unidos at Israel, magkakaroon ito ng mahirap na epekto para sa kanila. Sa tingin ko, hindi mahalaga kung kailan ang eleksyon sa Israel, kahit 3 buwan na mas huli o 3 buwan na mas maaga. Sa kalaunan, kung hindi kusang madidisarma ang Hamas, kailangan natin magsagawa ng operasyong militar para tanggalan sila ng armas. Kumpiyansa ka ba na mangyayari talaga yon sa kahit anong paraan na ang Israel ay hindi, alam mo na, ng gobyerno at kahit sinong gobyerno sumunod dito kung sakaling may iba, ay gagawin nila? Live with Different the current government is status difficult to quo? Hanggat silang namumuno, gagawin talaga nila yon. Ngayon, may mga optimista parehong sa Estados Unidos at Israel na umaasa na ang pagbabago ng Iran, kung sakaling posible yon, ay magbabalik ng interes sa pagpapalawak ng Abraham Accords. Pero ang tanong ko ay, hindi ba't mas malamang na hindi sumali ang mga Saudi kung ang kanilang pangunahing kaaway ay hindi lang pinahina, kundi tuluyang nawala? Hindi ba nila ipinakita ang kawalan ng interes sa normalisasyon sa Israel kahit gusto ni Trump? Diyan ang sinasabi namin sa gitnang silangan, komplikado ito. Oo, totoo yun. Dahil sa isang banda o maring hindi na maging banta ang Iran sa Saudi Arabia. Sa kabilang banda, posibleng magsanipuwersa ang Iran at Israel, ang pragmatikong kampo sa gitnang silangan. Ay maaring lumakas. At ang mga Saudi ay haharap sa isang ganap na kakaibang. Kailangan nilang sumali sa estrukturang panrehiyon at hindi pwedeng manatiling hiwalay. At maaring ito ay pagpapalawak ng Abraham Accords. Hindi kinakailangan sa pamamagitan muna ng Saudi Arabia, kundi una sa Iran. Isa itong posibilidad. Nakita mo ang mga bandila ng Israel sa mga demonstrasyon sa Iran. Higit pa silang handang makipag-isa sa Israel. Mahalaga sa kanila ang Israel kasing halaga ng pagsisikap ng Estados Unidos na makuha sila. Para bigyan sila ng kalayaan. Alam ng mga Saudi na kailangan nila ng aksyon sa isyung Palestino pero nagawa na ng Israel ang lahat ng hiniin nila. Isinama namin ito. Handa na kaming makita ang 11 na artikulo sa 20 puntos na plano ni Pangulong Trump na nagsasabing kung magkakaroon ng mga reforma sa autoridad ng Palestina, maaring magkaroon ng daan patungo sa sariling pagpapasya ng mga Palestino na maaring mag-anyong isang estado. Ano pa bang gusto nila? Ito ang ipinangako namin. Ito ang hiningi nila. Kaya naman, ang usaping Palestino tungkol sa pagtatatag ng normal na relasyon sa pagitan ng Israel at Saudi Arabia ay naayos na. Kamangha-mangha na nag-atubili pa rin ang mga Saudi at umalis sa usapan. Inasahan ko na kung maayos natin ang issue sa Iran sa paraang gusto nating lahat, dapat lapitan ng Estados Unidos ang mga Saudi at sabihin, tingnan ninyo, meron kayong artikulo 11. Makipagkasundo kayo sa Israel, magtatag kayo ng normal na relasyon sa Israel. At kailangan ninyo magbigay din sa amin ng isang bagay, hindi lang puro hingi sa amin ng lampas $1 trillion. Iyan ang optimistikong senaryo. Tingnan naman natin ang mas pesimistikong senaryo. Ano ang alternatibong posisyon ng Israel kung hindi bumagsak ang rehimen? Which it might not. Mabubuhay tayo kahit walang normal na relasyon sa Saudi Arabia. Nabuhay naman tayo ng 76 na taon nang wala ito. Normal na relasyon sa Saudi Arabia, kaya pa rin nating mabuhay kahit wala ito. Ang Israel ay napakaganda ng kalagayan at umuunlad ng ekonomiya at napakalakas ng shekel kahit wala tayong normal na relasyon sa Saudi Arabia. Hindi natin kailangan ng Saudi Arabia pero gusto natin ng magandang relasyon dahil makakabuti sa lahat. Pero kaya nating mabuhay kahit wala iyon. At kahit paano, magpapatuloy pa rin tayo sa pagkakaroon ng ilang uri ng integrasyon sa Saudi Arabia. Hindi normal ang relasyon pero posible ang integrasyon sa Saudi Arabia. At ito ay ideya ng Saudi.
Maaari tayong magtulungan sa mga usaping pang-ekonomiya. Maaari tayong magtulungan sa mga usaping technological. Maaari tayong magtulungan sa mga usaping pangklima. Maaari rin tayong magtulungan sa mga usaping pangseguridad kahit wala pang ganap na normal na relasyon. Magagawa natin ang lahat ng nabanggit at nasa mga Saudi na yon. Kung gusto nila, maaari nilang makuha yon. Gusto namin magkaroon nito at ng normal na relasyon pero pwede na kaming makontento sa. Integrasyon? Tungkol sa Iran, ano ang magiging alternatibong posisyon ng Israel kung hindi bumagsak ang rehimen doon, kung patuloy itong nasasaktan, gaya ng sapat na nitong naranasan? Kung ang digmaan sa mga susunod na linggo ay hindi maganda ang kalalabasan, na sa kabutihang palad ay hindi pa naman nangyayari, may mga epekto ba na sa tingin mo ay hindi pa napag-isipan ng gobyerno kung paano ito mangyayari? Kasi alam mo, kung ang rehimen magdesisyon na sumuko sa isyu ng nuklear, talagang isuko ang bagong relasyon sa isang parang mapapatunayan at minomonitor. Isusuko ang balistikong misil mga proxy at magbibigay ng garantiya na hindi papatayin ang sarili niyang mga tao para manatili sa kapangyarihan. Masamang opsyon ito, pero sa tingin ko, maaari itong maging backup na opsyon. Mahirap para sa rehimen tanggapin ito at sa tingin ko hindi ito mangyayari. Pero kung gito rin tayo mauuwi, hindi ito ang gusto nating resulta. Hangad natin ang pagbabago ng rehimen. Pero maaari na tayong makontento doon. Ngayon, sa tingin ko, malinaw na hindi nababalik ang Israel sa dati nitong kalagayan pagdating sa maraming issue noong Oktubre 6, 2023. Pero totoo rin, gaya ng nabanggit natin kanina, na bumaba ang kasikatan nito sa Amerika mula noon. Ano sa tingin mo ang mga opsyon nito pagdating sa pagpapabuti ng imahe nito sa harap ng talagang mapanirang internasyonal na media na naimpluwensyahan ng mga radikal na mito na tumulong magpalaganap ng anti-Semitismo sa kanan, pati na rin sa kaliwa? May ideya ka ba kung paano hinaharap ng Israel ang hindi lang tsunami ng anti-Semitismo, kundi tsunami talaga ng matinding galit laban sa Israel sa kanluran? Una sa lahat, dapat nating tanggapin na pakahirap baguhin ang isip ng mga galit sa atin. Sa mga galit sa atin, ang magagawa natin ay patunayan kung gaano sila kasama at kung gaano sila ka-anti-Semitic, kung gaano sila hindi katanggap-tanggap at kung gaano sila ka-anti-Estados Unidos, kung gaano sila ka-anti-Amerikano. Dahil ang mga anti-Israel ay kadalasan ay anti-Amerikano rin. Kailangan natin ipakita yon para hindi sumama ang mga tao sa kanila at baka makumbinsi pa natin ang iba na huwag maging masyadong anti-Amerikano at anti-Hudyo. Dayunpaman, sa aking palagay, ang pangunahing pagsisikap natin ay dapat nakatuon sa mga taong palaging binobomba ng ganitong mensahe at hindi pa sumusuporta sa mensaheng ito. At sa aking palagay, kailangan natin mag-focus sa bahagi ng Democratic Party na nananatiling pro-Israel. Hindi ito maliit na bahagi ng Democratic Party. Minsan nakala natin wala nung pag-asa ang Democratic Party. So tingin ko, hindi ganun ang sitwasyon. Kailangan nating magsikap para sa kanila. Mga demokratiko na patuloy pa rin sumusuporta. May ilan sa kanila na talagang palakaibigan at supportive. May ilan sa kanila na hindi pa sigurado. Kailangan nating maging mahalaga sa mga hindi sigurado at maglaan ng mas maraming pagsisikap at pera sa isyung ito. Sa loob ng maraming taon, inakala natin na maliit lang itong issue. Sobrang abala tayo. Sabi nga ng nanay ni Jerry Seinfeld, paano ka hindi mamahalin ng kahit sino? Napaisip din kami, paano rin kami hindi mamahalin? Malakas kami at magiging maayos kami. And kumbinsido kami kaya hindi na namin inintindi na kumbinsihin pa ang iba na mabubuti kami. At kailangan naming maglaan ng mas maraming pagsisikap para doon. Napakaliit pa lang na nagawa namin at minsan ay mali pa. Minsan, inilaan pa namin ang pera namin sa maling mga pagsisikap. Kailangan nating mag-focus sa bahagi nito. At syempre, panatilihin ang matibay na ugnayan sa mga sumusuporta sa atin. Malinaw naman yon. Yung mga sumusuporta sa Israel.
Dapat maramdaman nila kung gaano natin sila kamahal at kung gaano natin pinahahalagahan ang ginagawa nila. At ang namumuguna sa kanila ay si Pangulong Trump. Dapat niyang malaman na pinapahalagahan natin ang ginagawa niya. Nakakamana talaga siya, lalo na mula nang ilipat ang embahada sa Jerusalem. At sa huli, dinala pa niya ang digmaan sa Teheran. Para baguhin ang rehimen, hindi ito kapanya-paniwala. At ang dahilan kung bakit niya ginagawa yon ay una sa lahat ang pagkilala sa ating mga karapatan. Pangalawa, ang pagkilalang ito ay para sa interes ng Amerika. Iyan ang kanyang concern, paano maisulong ang interes ng Amerika. Ang suporta sa Israel ay mabuti para sa Amerika. Ito ang dapat nating ipaintindi sa lahat. Magandang punto yan para magtapos, General Kupawasser. Salamat sa pagsama ngayon. Paano malalaman ng mga tao ang tungkol sa inyong organisasyon at masundan ang ginagawa ninyo? Ako ang namumuno sa Jerusalem Institute for Strategy and Security. At kung i-search ninyo ang JISS o Jerusalem Institute for Strategy and Security, makikita ninyo ang aming website na jiss.org.in. Maari ninyong basahin at magustuhan ang aming mga isinulat. Mayroon kaming ugali na madalas tama kami sa maraming bagay. Kaya ayokong masyadong magyabang tungkol dito. Pero paminsan-minsan, tama ka rin. At kung talagang gusto ninyong sundan ng mga isinulat ko, dahil 1 taon pa lang ako sa JIS, pero ilan sa mga isinulat ko, maaari ninyong balikan. Sa internet, nirekomenda ko ang papel tungkol sa pagdidisarma sa Gaza. Pero ang isinulat ko ay disarmament ng Gaza. Sinulat ko ito noong Hunyo 2023 at sinabi kong kailangan natin itong gawin. Kung hindi, kailangan natin gumawa ng hakbang kahit walang lehitimasyon. Dahil kung hindi, mas malaki ang magiging kabayaran kaysa sa pagkuha ng inisyatiba para i-disarma ang Gaza. Oh, talagang malawak ang pananaw mo. Salamat! Salamat din sa aming tagapakinig. Huwag kalimutang subaybayan araw-araw ang Jonathan Tobin Daily Edition sa inyong paboritong podcast platform. Nakikinig man sa podcast o nanonood sa Facebook, X o JNS YouTube channel, paki-like, mag-subscribe sa JNS, i-click ang bell icon para sa abiso at magbigay ng magandang review. Sumulat sa amin sa thinktwice@jns.org at sabihin kung saan kayo nanonood o nakikinig, pati ang inyong opinyon tungkol dito. Tandaan, laging magbasa at gamitin ang sariling pag-iisip. Magkikita tayo ulit sa susunod na linggo.